Ininspeksyon ng ilang paaralan sa Metro Manila para tiyakin kung matatag ang mga ito kapag tumama na ang The Big One. Yan ang magnitude 7.2 na lindol na pinangangambahang tumama sa Metro Manila. Kaya naman pinaghahanda na rin ang mga ospital. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Dahil sa sunod-sunod na lindol sa bansa sa huling 2 linggo, pinaghahanda ng DOH ang mga ospital sa Metro Manila sakaling yumanig na ang The Big One. Yan ang magnitude 7.2 na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila. Kapag nangyari yan, tinatayang 48,000 ang death toll sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Kaya utos ni Health Secretary Ted Herbosa sa mga regional offices ng DOH, i-review ang kanilang hospital preparedness plan. At least make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Tinukoy ng DOH ang mga ospital na nakalaan para sa 4 na quadrant sa Metro Manila. Yan ay ang North, West, East at South quadrants. Sa North Quadrant, nagtalaga ng 11 DOH hospitals. 2 naman sa East Quadrant. Sa West Quadrant, 5 ang inilaang ospital. At sa South naman, higit 2 ang DOH hospitals. Bawat quadrant may earthquake response plan. Pinatitiyak din ng DOH ang supply ng kuryente at tubig. You cannot operate a hospital without water and electricity. You cannot operate and provide services. Even if you're there, kung wala kang water, electricity, hindi ka makakapag-sterilize ng instruments. Bukod sa mga ospital, pinaghahanda na rin ang mga paaralan sa Metro Manila. Sa Pasay City, ininspeksyon ng ilang eskwelahan para tiyakin ang katatagan ng mga ito. Pero ayon sa DOH, hindi lang structural integrity ng mga paaralan ang dapat silipin. Dapat din daw paghandaan ang emotional resilience ng mga estudyante. Nakita ko yung earthquake sa Baguio. Itong recently lang, there were 40 high school children that were brought to the emergency department of Baguio General. But all of them were just suffering from what we call hyperventilation syndrome or hysteria. It was a mass hysteria. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.